kung gusto mo bang pupunta ng America or ganang US, para to sa yung video. Keep on watching until the end. Hello to all Kadigma, welcome back for my another video. For today's video, we are talking about how did we met, kung paano kami nagkikita. Kung naghahanap ka ng affamers, hindi po ako eksperto, hindi po ako nag-work sa isang immigration based on my research lang. And for today's video, I'm gonna share to you about LDR and how did we met for my fiance, my husband now. So I give you some 4 idea we met or how did we overcome the LDR. The first one is nagkita kami sa app. So ano kayang app na nagkita kami? So guys, napaka-legit to guys, at saka marami namang scammer doon, pero mag-iingat lang. At saka may experience ako about for searching before. Hindi madali talaga itong app. Free po to, kung pwede, may pera ka, pwede ka magbabayad sa app. Sa akin, free lang kasi. Nag-met kami through online. Nag-met kami sa Filipino Cupid. Kasi dati devastated na talaga. Dumating sa punto na i-erase ko na yung Filipino Cupid. And then sabi ko, gusto ko na yung settle down. Gusto ko na yung seryoso. Yung nagpipray ako. Time na yun nga nasa BGC. Tagig ako, nag-work. Sabi ko, hindi na ata ako makahanap ng foreigner. Talaga to, itong araw na to, sabi ko ganun. And then, itong nangyari guys, may biglang nag-message sa akin. Nagpadala ng mensahe sa akin. Kino-consider ko lahat, pari-pariho lang yun kasi ang haba ng message niya. Ganun, naghanap siya ng magiging partner niya, seryoso, ganun, bla bla bla. Dalhin niya sa Amerika, ganun. After 1 week kaming nag-uusap, nag-decide siya na pupunta sa Pilipinas. And then, sabi niya, tulungan mo nga ako pag kukuha ako ng ticket, pupunta ako ng Pilipinas. And then, may booking.com ako. Sabi ko, sige, tutulungan kita. Then, ginamit ko yung credit card niya. Sabi niya, gamitin mo yung credit card para mag-pay sa ticket and then sa hotel na sa istihan natin dyan sa Manila. Sabi niya, magpadala daw siya ng pera sa akin na may sweldo naman ako dati. Sabi ko, wag na. Sabi niya, $100 lang. Sabi, na-feel ko seryoso siya. After 2 months, yung schedule niya flight from US to Pilipinas. And then, time na yung nagkita kami, may mga plano na kami na magpakasal, gano'n. Pinaprepare ko na yung mga requirements. Grabe guys, ang bilis yung mga pangyayari, ang bilis ng decision. Akala namin na hindi mangyari yun, na makasal kami. Malayo palang pinag-pray ko, so nangyari talaga. So patience lang, at saka prayer, number 1 prayer. Nangyari talaga, success. Yung kasal namin, about LDR naman guys. So bigyan ko kayo ng 3 tips lang. Yung LDR, long distance relation, hindi madali, may mga discouragement, away, pagtatampuhan, mainis ka, nagagalit ka, parang nag-give up ka na, then parang ayaw mo na ganun. Pero ang gagawin mo lang, number 1, bigyan ko yung 3 tips. Number 1 guys, is prayer. So mag-pray lang kayo, pag-pray nyo lang yung the future. Pray mo yung partner mo sa iyo. Then pangalawa, consistent talaga ka na time makipag-usap sa kanya. Pag tumatawag siya, kailangan masagot mo. Kasi pag LDR, iba yung iniisip pag hindi masagot agad kahit ikaw, di ba? So kailangan alerto ka. Then, kailangan consistent ka sa pakipag-usap sa kanya, both sides sa inyo. Then pangatlo, yung pagmamahal, trust, loyal. Ayun guys, then contentment is a great gain. Ang kontento talaga, pag makontent ka, it's a great gain. Kasi may mga ibang mga nangyayari na nag-asawa sila, nagkasala, ganun kasi hindi sila kontento. Hindi maganda yung kinalalabasan. So, ayun guys, hindi naman tayo perfect, pero kailangan natin gawin yun para din sa inyong dalawa. Para din sa amin. Ganun. Mahirap talaga pag malayo kayo sa isa't isa. So, sana nag-enjoy kayo sa mensahe ko, sa video ko. Thank you for watching and see you in my next video.